Zombie Apocalypse. Ang buwan ng pagtatapos ay isa sa pinakaaabang sandali ng ating mga batang mag-aaral mula sa ika-6 na baita. Gayon din ang kanilang mga magulang na masasaksihan ang isa sa pinakamahalagang pangyayari nito sa kanilang mga buhay, ang pagmartsa ng kanilang mga minamahal na mga anak tungo sa tagumpay. Kaya pinatunayan, hindi matitinag ang pagpapatuloy ng dekalidad na edukasyon sa paaralang kalangay. Kahit pa sa gitna ng pandemya, pinatunayan ito ng makasaysayang pagtatapos ng panuruang taong 2020 hanggang 2021. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
اللهم اجمع شامل المسلمين والكريستيان والأمة في مدينة داباو، وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا، آمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Manama, mawantog ka. Warag po ko ilingkoy ko. O Diyos, kahibulungan ka. Busa ikaw lang ang simbahon ko. Busa ikaw lang ang alagaran ko. Panunumpa sa watawat nagagampanan ng piling mag-aaral ng ika-6 na baitang, Kyle E.G. Tampis. Ako'y Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Dito sa timog Katagalugan, sumimulang bagong pangalan. Ang kaunlaran kay bilis at masakana, lahat kami may
bundok at kaparakan, nagbibigay buhay. Alay ng buhay ay sagana, sa pawis nagmula. Sisikap at pagtitiyaga, puhunan sa pagmulan. Bawat nasa ay dakila, pamawi sa dalita. Santa Maria itanghal, ipagpunit walang kumpay. Sa darunin na kay pantay-pantay, para sa bayang minamahal. Santa Maria itanghal, ipagpunit walang kumpay. Sa darunin na kay pantay-pantay, para sa bayang minamahal. Mabundok at kaparakan, nagbibigay buhay. Alay ng buhay ay sagana, sa pawis nagmula. Sisikap at pagtitiyaga, puhunan sa pagmulan. Ang bawat nasa ay dakila, pamawi sa dalita. Santa Maria itanghal, ipagpunit walang kumpay. Sa darunin na kay pantay-pantay, para sa bayang minamahal. Santa Maria itanghal, ipagpunit walang kumpay. Sa darunin na kay pantay-pantay, para sa bayang minamahal. Santa Maria, ating bayan. Ngayon naman ay ating pakinggan ang nanunungkarang punong guro ng ating paaralan sa kanyang makabuluhang mensahe, Ginang Merlinda R. Madrigo. Sa aming minamahal na taga-Masid Pampurok, Ginoong Lamberto C. Ferolina, sa iba't ibang pinuno ng paaralan, sa aking kapwa guro, sa mga batang magsisipagtapos sa taong panuruan 2020-2021. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Binabati ko kayo sa kabila ng pandemya na itawid ninyo ang mga taong ito na puspos ng hirap. Di kaila sa lahat sa napakahirap ninyong dinanas. Mula sa guro, bata at higit sa lahat sa magulang na nagsilbing guro ng mga anak. Magulang na matiyagang nagtuturo sa kabila ng maraming gawain. Magulang na kagapay sa bawat aralin. Kaya mga magulang, binabati ko kayo. Kayo ang maging tanglaw sa aandap-andap na liwanag ng edukasyon ng mga bata. Pinatutunayan nating lahat na hindi hadlang ang pandemya, tulong sa pagigting ng kalidad ng edukasyon. Batang magsisipagtapos, binabati ko kayo. Mabuhay! Sa sandaling ito, mapakinggan natin ang isang pagbati mula sa kalihim ng kagawaran ng edukasyon, Kagalang-galang Leonor Magtolis Briones.
Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always thought, we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses
to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should
remember, and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing, because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love
each and every one of you. Congratulations. Mapakinggan din ang isang pagbati na magmumula naman sa Panrelihiyong Patnugot, Rehiyon 4A Calabarzon, Francis Cesar V. Bringas. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang pagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan. At lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong mga modules. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring maipagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at maipagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan ay makakamit ang layunin na maitaguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa ating bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang nating naisagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga nagsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang na kakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagpapagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan, ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithiing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at may pagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon na dulot ng pandemya. Mabuhay kayo, mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng Department of Education.
sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo po kami at humahanga sa inyong sakripisyo at pagtsatsaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral. Buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki. Amin itong tinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. At muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos. At naway, ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag, at papagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat. Muli, isa na namang pagbati na magmumula sa tagapamanihala ng mga paaralan sa ngayon ng Laguna, Marites A. Ibanez, Seso 5, tagapamanihala ng paaralan sa ngayon ng Laguna. Taus-pusong pagbati sa lahat ng completers at mga magsisipagtapos sa mga paaralan ng Sangay ng Laguna. Taong panuruan 2020-2021. Mataas na pagkilala sa ating mga pinuno ng paaralan, mga guro, mga magulang, at mga tagapag-alaga, mga pinuno ng pamahalaan, mga stakeholders, at sa mga mag-aaral na siyang naging sentro ng serbisyong ipinagkaloob ng kagawaran ng edukasyon. Kalakip ang aming pasasalamat sa tulong na ipinagkaloob sa pagtugon sa hamon ng education must continue. Sa ating pagsisikap na maihatid sa bawat isang mag-aaral ang dekalidad na edukasyon, ating isinagawa ang Basic Education Learning Continuity Plan. Kasama niyo kami sa pagtuklas at pagtahak sa mundo ng modular distance learning, online classes, TV and radio-based instruction, or kombinasyon ng mga ito. Ginabayan kayo ng mga programa, ganun din ang mga kinakailangang intervensyon, dulot ng kasalatan sa mga kagamitang pang-technical. Tiniyak natin na ligtas at maayos ang bawat isa. At sa inyong sipag at dedikasyon, matagumpay ninyong nakamit ang bunga ng inyong pagsisikap. Ang tema ng pagtatapos, kalidad ng edukasyon, patatagin sa gitna ng pandemya, ay humihikayat sa bawat isa sa pinagkaisang aksyon, collaboration at komunikasyon para sa kabutihan ng mga mag-aaral ng Sangay ng Laguna. Hindi matatawaran ang pagsisikap at patuloy na pagtuklas ng mabisang paraan upang maihatid ang edukasyon, dekalidad na kinakailangan sa darating na panahon. Ang pagiging matatag at bukas ay inaasahan sa bawat isa. Ang pagtatapos ay simula ng pinakabagong pakipagsapalaran. Hangad ko na isa sa buhay ng bawat isa ang mga kaalaman,
kasanayan at kabutihang asal na natutuhan mula sa inyong paaralan. Isabuhay ninyo ang magandang pag-uugali, ang pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kayo ang mga bagong sibol ng lumalagong Laguna. May puso, may kusa at may determinasyon. Binabati ko kayo sa makasaysayang araw ng inyong pagtatapos. Sa huli, nais kong hiramin ang sinabi ni St. Francis. Start by doing what is necessary and do what is possible, and suddenly, you are doing the impossible. Muli, maligayang bati sa inyong lahat. Patnubayan tayong lahat ng poong may kapal. Mga guro, magulang, mga bata, pakinggan natin ang mensahe na magmumula sa ating punong lalawigan, Kagalang-galang Ramil L. Hernandez. Susundan ang pangalawang punong lalawigan ng Laguna, Kagalang-galang Karen Agapay. Magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko ang mga makisipagtapos sa taong 2020-2021. Saludo po ako sa inyo dahil sa kabila ng matinding kahirapan, dulot ng pandemya, ay nakarating kayo sa hindi malilimutang araw na ito ng inyong buhay. Maraming salamat sa sakripisyo ng mga magulang at mga guro upang maayos na maitawid kayo sa inyong pag-aaral hanggang sa puntong ito. Hindi madali ang sitwasyon natin ngayon. Malaking adjustment ang kinakailangan gawin ng lahat para sa new normal at bagong setup ng bawat paaralan, pang-pribado man o pang-publiko, upang maayos na maitaguyod ang inyong pag-aaral ng may mataas na kalidad pa rin. Ang kalidad na edukasyon ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino, kung kaya't nararapat lamang na nakatuon ito sa pangangailangan ng mga mag-aaral anuman ang estado sa buhay. Ito ang mataas na kalidad ng edukasyon na angkop at accessible para sa lahat. Dahil responsibilidad natin na protektahan at itaguyod ang karapatan ng ating mamamayan, ay nararapat lamang na mabigyan kayo ng dekalidad na edukasyon. Karapatan nyo na matuto ng tama at mabigyan ng sapat na karunungan upang maging handa sa anumang uri ng hamon ng buhay, upang maging economically productive para sa masaganang buhay, at upang maging aktibong katuwang para sa isang mapayapa at demokratikong lipunan. Malaking hamon ito, ngunit iyan ang hangarin na nais nating makamtan para sa lahat ng kabataang mag-aaral ng lalawigan. Sa tulong at malalim na commitment ng bawat isa, hindi malayong mabigyan ito ng katuparan. Sa mga makisipagtapos, hangad ko ang inyong tagumpay. Ipagpatuloy ang pagkamit ng inyong mga pangarap. Pag-ibayuhin pa ang inyong kaalaman at karunungan, dedikasyon at determinasyon upang ganap na maging handa sa inyong hinaharap. Dekalidad na edukasyon na may matatag na paninindigan ng pamahalaan, ang patuloy naming commitment para sa lahat. Maraming salamat po and congratulations. Rise High Dekalidad na Edukasyon, Rise High, Laguna. Magandang Laguna po sa ating iginagalang na Secretary Leonor M. Briones, Regional Director Francis Cesar Bringas, our SDS Ma'am Marites Ibanez, our ASDS Ma'am Lane Carpio at Elvira Katangay, mga PSDS, mga guro, mga magulang at mga magsisipagtapos, magandang araw po. Tanggapin po ninyo ang pagbati ng inyong Vice Governor Karen Agapay, kasama na ang ating mga bukal sa Sangguniang Panlalawigan ng taus-pusong congratulations sa bawat isang narito ngayon. Una ay sa Panginoon Diyos sapagkat sa haba ng pandemya ay hindi po niya tayo pinabayaan, kung kaya narito tayo na safe at healthy kasama ang ating mga mahal sa buhay.
Pangalawa ay sa ating opisyales ng DepEd at sa ating mga guro na humarap sa matinding challenge na nagresulta sa modules at distance learning. Pangatlo, sa ating mga magulang na nagsilbing kaagapay ng ating mga kabataan sa kanilang online learning. Tagakuha at tagahatid ng modules ng kanilang mga anak, meron nga dyan tagahanda pa ng merienda. At higit sa lahat, sa ating mga kabataan na magsisipagtapos sa araw na ito, hindi biro ang inyong pinagdaanan para lang marating ang araw na ito. Darating ang panahon, lilingon tayo at maaalala natin ang araw na ito at masasabing hindi lang tayo graduates, kung hindi survivors din tayo. Umasa po kayo na ang pamahalaan panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ramil Hernandez ay patuloy na susuporta sa mga programa ng DepEd at ng ating mga kabataan. Again, congratulations and God bless po. Pakinggan ang ating pinagmamalaki at minamahal, napakasipag na punong bayan, Maria Rosel V. Carolino. Pagbati po ng isang magandang araw sa inyong lahat. Una po ay sa ating District Supervisor, Sir Lambert, sa ating pong punong guro, sa ating pong masisipag at dedicated na mga guro, sa mga magulang at higit sa lahat sa ating mga magtatapos. Another year has passed. Another year of struggle, another year of a different kind and a different mode of learning for our students. But despite all the difficulties that we've encountered in this past year, mabuti po ang Panginoon. Nakarating na naman po tayo sa punto na tayo ay magkakaroon ng tinatawag na graduation or moving up. And I firstly would want to congratulate our students. Alam ko na hindi naging madali ang taon na ito para sa inyo. Tama na dapat tayong lahat ay handa sa pagbabago. Pero ang naging pagbabago sa sistema ng ating pag-aaral ngayong nakaraang taon, sabi nga parang drastic, bigla-biglaan, hindi tayo preparado. Pero kahit na tayo ay hindi preparado, tayo ay nakaraos. It may have been totally different from the things that we are used to, nun sa mga bagay na tayo ay sanay. Pero ganun daw ang Filipino, sadyang mabilis maka-adapt, very flexible. And our students are no different. And most especially, ang ating mga guro. Mga guro na kung dati, sabi nga nung ibang guro na aking pong nakausap, mas gusto pa daw nila na sila ay araw-araw na pumapasok, nakikita ang mga estudyante. Kaysa ngayon na maaaring sila ay stay at home, pero naging mas mahirap ang kanila pong pagpeprepara ng mga modules, pagdidistribute, and then pagkukolek, pagche-check, and of course, the additional monitoring na kailangan nilang gawin dun sa mga estudyante na nangangailangan ng karagdagang tulong. But despite all that, tayo ay nakaraos. And yun ang pinaka-importante sa ating buhay. And with the theme na kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, alam ko na ito ay ating napagtagumpayan. But the challenge continues. Sa ating mga magtatapos ngayon, hindi pa talaga ito ang tinatawag natin na pagtatapos. It is just changing or moving up to another level of challenge. I hope na lahat ng ating mga magtatapos ngayon, mag-move up, kayo sana ay magpatuloy, no? Patuloy na mag-aral, at ang hiling ko naman sa ating mga magulang, patuloy po sana nating suportahan ang ating mga anak. This is the best legacy. Education is the best legacy na atin pong maibibigay, maipapamana sa ating mga anak. At sana po, patuloy tayong magtulungan
Ang inyo pong lingkod sa pamamagitan po ng ating LGU, ng aming pong personal na kakayahan, at ganun din po ang aking kabiyak, Mayor Tony Carolino, ay gumagawa ng mga karagdagan pang pamamaraan para po tayo ay makapagbigay ng mas higit pang tulong para po sa ating mga mag-aaral. So with that, again, to all our graduates, to the teachers, to the parents, congratulations po sa inyong lahat dahil naitawid natin ng maayos ang school year 2021, 2020 to 2021. And of course, the challenge continues for the next school year. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ngayon, dadako na tayo sa pagpapakilala ng mga batang magsisipagtapos na gagampanan ni Ginang Merlinda Armadrio, nanunumparang punong guro. Pinagpipitaganan naming Tagamasid, Pampurok, Distrito ng Santa Maria, Ginoong Lamberto C. Ferolina, sa kahilingan po ng guro ng mababang paaralan ng Kalangay, Ginang Adelia B. Aguado, ay pinagtutunayan ko bilang nanunumparang punong guro ng paaralang ito. Nakasiyasya nilang matupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas. Hiniling ko po ang pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Susundan naman ang pagpapatunay sa mga magsisipagtapos na gagampanan ng TIC Tagamasid, Pampurok, Distrito ng Santa Maria, Lamberto C. Ferolina. Galang-galang na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Laguna, Dr. Marites A. Ibanez, sa kahilingan po ng purong guro ng paaralang ito, pinatutunayan ko bilang Tagamasid, Pampurok ng Distrito ng Santa Maria na kasiyasiya nilang natupad ang mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas. Kaya't hinihiling ko po ang pagpapatibay sa kanilang pagtatapos. At pagpapatibay ng mga batang magsisipagtapos na gagampanan ng tagapamanihala ng mga paaralan sa ngayon ng Laguna, Marites A. Ibanez, Seso 5. Magandang araw po sa ating lahat. Batay sa pagpapakilala ng punong guro at batay sa pagpapatunay ng Tagamasid, Pampurok na kayong mga completers at mga magsisipagtapos ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum na pang-elementarya, junior high school at senior high school na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa mga paaralan sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Kung kaya sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin bilang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa sangay ng Laguna, ay formal kong pinagtitibay ang inyong pagtatapos ngayong araw na ito. Binabati ko kayong lahat, 10 ng inyong mga magulang. Ngayon po ay ating masasaksihan ang pagkakaloob ng katibayan sa mga batang magsisipagtapos, Batch 2020 to 2021. Mga batang magsisipagtapos sa taong panunuang 2020-2021 sa pangunguna ni James Roldan R. Abdon, John Paul A. Aquino, James Angelo M. Asi, Newbert T. Balderona, Gerald A. Concepcion,
Mark Christopher M. Cura, Ivan C. De la Cruz, Andrew G. Dicion, Lester N. Guirinya, Christian G. Guevara, Giancarlo R. Landicho, Justin Matthew O. Malabrigo, Jeremy G. Maligaya, Romnick M. Perez, Ralph Cedric M. Ramos, Darwin T. Reyes, Mark Anthony G. Sonoron, Kyle E.G. Tampis, John Emer S. Termines, Dave Christian R. Benzola, Jeline Keamea M. Aranda, Jaya Ariola, Amber Yona G. Asis, Rian S. Asarias, Kashirn D. Bizon, Eloisa Faye C. Cura, Novian V. Dapo, Kathleen Joy D. Lontok, Marian Lee H. Magtibay, Leanne G. Maligaya, Angel T. Montana, Nika M. Plaso, Catherine Rose Rivera, Florian Princess A. Rosanes. Para naman ipakilala ang ating panauhing pandangal, inaanyayahan ng lahat na tumayo bilang pagsaludo sa ating pinakamamahal na panauhing pandangal na walang iba kundi si Ginoong Marvin Reyes Tocino. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga guro at mag-aaral natin ngayon. Una po sa lahat, gusto ko muna magpakilala. Ako si Marvin Tocino at gusto ko rin po magpasalamat una sa Panginoon at sa inyo na nagbigay ng opportunity na makapagbahagi ako ng aking karanasan nang ako estudyante pa lamang. At kagaya nyo ngayon, at ganoon din po sa lahat ng mga guro natin na patuloy na nagbibigay ng magandang edukasyon sa ating paaralan ng Kalangay Elementary School. Saludo po ako sa inyong lahat bilang mag-aaral. Hindi naman lahat talaga masasabi mong maganda ang karanasan, mapaeskwelahan man, yan o bahay natin mismo. Dahil nung panahon ko, normal naman na meron talagang karanasan tayo na pagiging pasaway, tamad mag-aral, at meron din naman, syempre, masipag mag-aral. Pero parte yan ng pagiging mag-aaral natin. At ngayon, gusto kong sabihin na napakalaking bagay sa buhay ng isang mag-aaral ang makapagtapos kayo ng pag-aaral. Dahil ang pag-aaral matuturing na tunay na kayamanan na hindi makukuha o mananakaw ni numan. Ang edukasyon na meron ng isang tao, dahil yan ay masisilbi
nating gabay para sa ating tagumpay sa buhay. At gusto ko ring ibahagi sa inyo base sa mga naging karanasan ko noong nag-aaral pa lamang ako na may times na ayokong pumasok sa paaralan. Sa madaling salita, tamad akong mag-aral. At kailangan pa ako paluin para lamang pumasok. Pero syempre, kahit may mga naging experience ako, ganun, na-realize ko na bakit nga ba ang magulang ay porsigido tayong pag-aralin. Kasi gusto nila magkaroon tayo ng magandang buhay. At iyon ay sa pamamagitan ng pag-aaral natin. Sa naranasan natin pandemic ngayon, mas kailangan po nating patibayin ang edukasyon natin ngayon. Dahil hindi po madali ang mag-aral nang hindi ka mismo pumupunta sa eskwelahan o paaralan, lalo na't ito'y hindi pa tiyak na ligtas para sa ating mga guro at mag-aaral. Kaya sana sa mga kabataan ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ngayon na sa pag-aaral natin, hindi lamang kaalaman ang makukuha natin sa paaralan. Dito masusukat ang ating kakayanan kung gaano tayo kaporsigido sa buhay. Uhubugin tayo upang mas maging mabuting mamamayan. Ang matuto tayong maging matyaga, determinado, responsable sa buhay, at sa higit sa lahat, ang magkaroon tayo ng tamang pag-uugali at respeto sa kapwa natin. At lalong higit sa lahat, ang magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos na nagbigay sa atin ng gabay at lakas sa araw-araw. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayon bilang nakapagtapos na po ako ng pag-aaral at kasalukuyang naghahanap buhay na ngayon. Napakalaking parte sa buhay ko ang edukasyon. Gaya nga ng lagi kong sinasabi sa sarili ko, hindi ko man po ito mararating kung hindi rin dahil sa aking mga magulang. Sa aking pamilya, malaking bahagi ng journey ko para sa makapagtapos ng pag-aaral. At bilang isang Bosconian, isa rin iyon sa pinagpapasalamat ko lalo na kay Brother Elmer Rodriguez kahit wala na siya. Ngayon, hindi ko siya makakalimutan na maging malaking parte siya ng buhay naming mga Bosconian. At kay God na laging nagbibigay ng lakas sa atin, kaya natuto tayo, ako, sa buhay magsikap at magkaroon ng magandang pangarap sa buhay. Kaya gusto ko po sabihin nyo po ngayon ang salitang salamat. Yan ay para sa mga taong naging inspirasyon natin sa buhay na naging daan para makapag-aral tayo at makapagtapos, at yan ang mga magulang at pamilya natin. Dahil napakaswerte po ng mga batang nabibigyan ng chance makapag-aral, dahil hindi lahat ng bata ngayon ay nabibigyan ng panahon para makapag-aral. Dala ng kahirapan sa buhay, lalo na ngayon, mas kailangan ng hustong gabay ng magulang at guro para mas lalo silang matuto sa pamamagitan ng module. Kaya salamat po sa lahat ng mga guro natin na walang sawang nagbibigay inspirasyon at patuloy na nagbabahagi ng kaalaman at patuloy na gumagabay sa ating mga batang mag-aaral upang matuto. Mabuhay po kayo. Saludo po ako sa inyo. Marami pong salamat. God bless sa ating lahat.
Dadako na tayo sa paggawad ng karangalan. Sa batang nagkamit ng may karangalan, John Emor S. Terminus. Pakinggan ang pananalita mula sa batang nagkamit ng may karangalan, John Emor Salamat Terminus. Sa aming tagamasipang puro, Ginoong Lamberto C. Perolina, sa punong gurong tagapamahala, Ginoong Merlinda R. Madrillo, sa lahat ng punong guro ng distrito ng Santa Maria, sa aming gurong tagapayo, Ginang Adelia B. Aguado, sa mga guro, magulang, kamag-aaral, na magsisipagtapos, batch 2020-2021, isang pagpalang hapon. Kay bilis ng araw, halos di ko na malaya na tapos na pala kami at ako ang nagkamit ng mataas na karangalan. Napaisip ako at biglang sumagi sa aking balintutaw ang face-to-face classes. Napapangiti ako sapagkat noon ang mga guro ay tutok na tutok sa aming matuto lamang. Nandiyan na mapagalitan ay patawag ang aming mga magulang at maparusahan. Hindi ko alintana ang lahat basta't ang gusto ko ay pumasok. Sa loob ng 5 taon na face-to-face, nasabi ko na di naman ako nawawala sa batang nagkamit ng karangalan, batang panlaban sa kompetisyon, at batang pinadadala sa iba't ibang workshop. Ngayon, ako ang nangunguna at nagkamit ng mataas na karangalan. Biruin mo, ang new normal para sa akin ay kainip-inip at napakahirap. Nandiyan ang nabubulyawan, nagkakaiyakan, sapagkat napakahirap ng aralin. Napakadami ng activities at iba pang sagutan para matulungan kami ng mga guro na matuto sa kabila ng pandemya. Noon, guro lang at sinanay ang katulong ko para maunawaan ang aralin. Ngayon, si Mr. Google, ate, kuya, kapitbahay, at kung sino-sino pa para lamang maluwaan ang aralin. Daming hirap. Waakit kami ni nanay sa bundok kapag walang signal. Inaabot kami ng init at ulan, magawa lang namin ang aking gawain. Si nanay ang matiyaga nagsasauli at kumukuha ng aking aralin. Si nanay at tatay ang tunay na kaagapay ko sa panahong ito. Pinatunayan lang nito na sa kabila ng pandemya, ang aking mga gulang at mga guro ay pinanatiling maayos ang kalidad ng edukasyon. Paulit-ulit na sinasabi ng nanay na mag-aral, mag-aral. Tulungan mo ang sarili mo kahit pandemya. Ngayon, lalo kong pahahalagahan ng edukasyon. Naging aral sa akin at sana sa inyo din na hindi hadlang ang pandemya upang matuto. Muli, salamat sa aking mga magulang, guro, sa lahat ng sumuporta at sa inyo, aking kamag-aaral, ligayang pagtatapos at sana pagpatuloy natin ang ating sigasig sa pag-aaral. Mabuhay tayong lahat! Tumayo ang mga bata na nagsipagtapos. Para sa panunumpa ng nagsipagtapos, nagagampanan ni Ralph Cedric M. Ramos. Nanunumpa ng buong katapatan na pag-iingatan ko ang katibayang ito na ngayon hawak ko, sapagkat ito ang sagisag ng aking pagpupunyagi at pagpapakasakit sa paglabas ko sa bakura ng paaralang ito at saan man ako makarating ay gagampanan ko ang tungkulin ng isang mabuting mamamayan. Ako ay nananawagan sa Panginoong Diyos na naway bigyan ako ng mahabang buhay upang makapaglingkod sa Kanya at sa bayan. Tulungan mo po ako, Diyos ko. Ngayon ay mapapakinggan natin ang isang awit ng pagtatapos na may pamagat na Dakila Ka, Bayani Ka, through audio-video presentation.
sa kapwa-tao, mahirap man tuloy pa rin ang iyong laban. Iniwan ng tahanan upang paglingkuran ang bayan, di alintana ang mapapala sa di makitang banta. Dakila ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Dalangin ko sa'yo, Ama, ingatan mong lahat sila, silang mga nag-aalaga't kumakalinga. Anumang paniniwala, anumang kulay nila, nagkakaisa sa pagtulong sa kaligtasan ng iba. Dakila ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, isang bagay darating unos, lilipas din. Tayong di nadalangin, aming hiling para sa iyo. Dakila ka, bayani ka, pinasan mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Muli, ang aming pagbati sa inyong lahat. Napatunayan ninyo na sa kabila ng krisis na ating kinahaharap, itinupad ninyo isang pangarap para sa simula ng tagumpay. At sa puntong ito, narito ang ating masigasig, masipag na tagapangulo ng Samahan ng Mga Magulang at Kaguruan o PTA. Walang iba kundi si Ginoong Ryan Borromeo. Pagpalang araw po sa ating lahat. Pinapaabot namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng tao bukas palad na nagbigay ng walang sawang tulong
suporta, pangangalaga at pagmamalasakit sa patuloy na ikakaulan ng Paaralang Elementarya ng Kalangan. Sa samahan ng mga magulang at guro sa Kindergarten Elementarya, sa pamunuan ng barangay, samahan ng bawat baitang, sa lahat ng mga mag-aaral at mga magulang na laging handang dumamay at sumuporta sa aming pangangailangan, adhikahin at mga programa, naway pagpalain tayo ng po may kapal. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. Mga pabati, ang pagbubukas po ng taong panuruang 2020-21 to 2022 ay magsisimula sa August 23, 2021. Pansamantala lang po yon. Ang Brigada Eskwela ay August 2 until September 2, 2021. Card Giving Day, bigayan po yan ng ating mga card. Magsisimula naman po sa July 26, 2021. Maraming salamat. Muli, isang maligayang pagbati ang aming ipinaabot sa inyong lahat. Ako si Ginang Anneli K. Reyes, guro ng palatuntunan. Maraming salamat sa pakikisa at pagsubaybay. Sama-sama tayo, sulong edukalidad. Kalangay Elementary School, may pusong champion. Sa pangalan po ng aming nanunumparang punong guro, Ginang Merlinda R. Madrillo, ipinagmamalaki po naming ibahagi ang ilan sa mga naisakatuparang mga gawain sa kabila ng pandemya ngayong taong panuruan 2020-2021 tulad ng mga sumusunod: distribution and retrieval of modules na sinusunod ang school compliance sa standard ng health protocols, home visitation and intervention, school-based feeding program, teachers' webinars, LDM, school-based management, proyektong bus, school different activities, early registration, bayanihan, at Brigada Eskwela. Kilalanin po natin ang ating mga teaching staff. Sila ay sina Mrs. Baby May D. Requitud, Kindergarten Advisor, Mrs. Edlin O. De Jesus, Grade 1 Advisor, Mrs. Merlinda R. Madrillo, Grade 2 Advisor, Teacher in Charge, Miss Marisol A. Monreal, Grade 3 Advisor, Mrs. Anneli K. Reyes, Grade 4 Advisor, Mrs. Lisel R. Aduana, Grade 5 Advisor, Mrs. Adelia B. Aguado, Grade 6 Advisors, at Mrs. Myra S. Panaligan, ICT Coordinator and Special Teacher. Maraming salamat po.